Magandang araw mga boss, dito na ako sa part 2 ng PMS ko na sasakyan ni customer. Ikot ko itong gulong, pakinggan nyo. Ito nga pala yung nilinis ko ang muffler. Ang problema kasi nito mga boss, matagal na rin hindi na PPMS itong sasakyan ni customer. Unang-una, bihira pang gamitin ni customer itong sasakyan niya, kaya nai-stack. Kaya ako makikita nyo, kinalawang na itong rotor disc niya. Grabe. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tanggalin ko itong bolt na number 14 dito sa brake caliper. Kasi nga, lilinisin ko itong rotor disc niya dahil sa sobrang kalawang pag pinihit mo itong gulong. Ang ingay, di ba, kung narinig nyo? Dahil sa natanggal ko na yung bolt na number 14 dito sa brake caliper, tanggalin ko muna itong brake caliper mga boss para hindi naman ako mahirapan. Tapos kung mapapansin nyo, itong brake pad niya medyo manipis na. Dahil sa natanggal ko na yung isang brake pad, ito naman yung pangalawang brake pad na tatanggalin ko. Kaya nga kung makikita nyo, medyo manipis na itong brake pad niya. Tapos akala mo na aagnas na siya. Kaya nga nag-recommend ako kay customer na palitan na itong brake pad. Alam nyo mga boss, matagal na raw hindi napalitan itong brake pad ni customer. 2015 pa itong sasakyan niya. At ito na mga boss yung bagong brake pad na nabili ni customer. Yan na yung ikakabit ko. Pero bago yon, linisan ko muna itong rotor disc niya. Inisprayan ko yan ng penetrating oil mga boss kung makikita nyo. Para yung kalawang na kumapit dito sa rotor disc, lumambot siya. Itong kabuuan mismo ng rotor disc kasama itong hub bearing niya, inisprayan ko yan ng penetrating oil. Tapos ginamitan ko ngayon yan ng sandpaper. Tsaka ako ngayon pinaikot itong rotor disc para maliha ko itong rotor disc nang sa ganun yung matigas na kumapit na kalawang dito sa rotor disc matanggal siya. After ko maliha itong rotor disc pati itong sliding pin niya, nilinis ko rin yan. Tapos gumamit ako ng basahan para mapunasan ko itong rotor disc at matanggal yung kalawang na dumikit dito sa rotor disc. Tsaka ako ngayon yung ginamitan ng brake cleaner, inisprayan ko yan mga boss kung makikita nyo. Ayan, inisprayan ko siya ng brake cleaner. Para yung in-spray ko na penetrating oil, ma-wash out naman itong brake cleaner. At pag okay na, pwede nyo na ngayon ilagay itong isang brake pad nya. Bago na yan mga boss, itong brake pad na nilalagay ko. Medyo matigas yung brake pad wear indicator nyan mga boss, kaya lagyan nyo ng kaunting pwersa pag inilagay nyo itong brake pad. Kung hindi nyo naman kaya, pwede nyo naman siyang paluin. Ang mahalaga, mailapat nyo ng maayos sa pagkabit itong brake pad. Isang brake pad lang muna yung nilagay ko mga boss dahil nga sa bago yung brake pad niyan at makapal. Kailangan kasi itong piston dito sa brake caliper mo, ayan yung tinuturo ko, maipasok niya dito sa loob ng brake caliper housing niya. Huwag kayong mag-alala, madali lang ipasok itong piston. Una, ibalik mo itong number 14 na bolt dito sa brake caliper. Tapos gamit ka ng flat screw, itukod mo yan dito sa rotor disc, tsaka mo ngayon hilahin papunta sa iyo itong flat screw mo para pumasok yung piston dito sa brake caliper. Ayan mga boss, kung makikita nyo na ipasok ko na yung piston sa loob ng brake caliper housing. O tinanggal ko na yung number 14 na bolt. Pati itong brake caliper mga boss, tatanggalin ko muna yan para makita nyo kung paano ko ilalagay yung pangalawang brake pad dito sa brake caliper holder. Ito na yung brake pad mga boss, ilagay ko na. Kung mapapansin nyo, yung indicator plate nya dito sa brake pad, medyo matigas yun. Kaya gumamit ako ng flat screw, pandiin ko dyan mga boss kung makikita nyo para mailagay ko itong brake pad na hindi naman ako masyadong mahirapan. O diba, nailagay ko na. Kita nyo diba, lumapat na itong brake pad. Pakita ko sa inyong indicator plate ng brake pad. Ayan mga boss yung tinuturo ng daliri ko. Ayan o, medyo matigas siya mga boss eh. Kaya hanggat maaari pag hindi nyo kaya, pwede kayong gumamit ng pwersa nyo. O kaya pwede yung pukpukin nyo sa paglagay. Basta mahalaga mga boss, may ilapat nyo ng maayos yung brake pad. Tapos kung nakita nyo yung pinasukan ng sliding pin mga boss, inisprayan ko yan ng penetrating oil. Tsaka ako ngayon pinunasan. Pati yung sliding pin niya, pinunasan ko rin yan. Tapos lalagyan ko ngayon ng grasa itong sliding pin niya. Para hindi siya kalawangin. Actually, itong grasang ginagamit ko mga boss, ayan yung kasama nitong brake pad. At para dito talaga yan sa sliding pin. Alam nyo mga boss, kaya pati itong ginagamit ko grasa para dito sa sliding pin, sinasabi ko na. Kasi may mga tao talagang nagmamarunong. Parang ang tingin sa sarili, matalino siya. Para kasi ang alam niya, siya lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa palagay mo, hindi ba ako marunong mag-research bago ko gamitin yung grasa? Balik na nga ako sa trabaho. Etong piston mga boss, nakita nyo diba, lumubog na siya, pumasok na siya dito sa loob ng brake caliper niya. O pwede mo na ngayon ibaba itong brake caliper para mailagay mo na yung bolt niyan. Hindi ka na mahihirapan, pati itong sliding pin niya dito sa baba, kung makikita nyo diba, hindi naman siya stack up, kaya hindi ko na ginalaw yan.
At dahil sa okay na ito mga boss, nilagay ko na ngayon itong bolt na number 14. Ipinakapit ko na yan dito sa thread niya, tapos gamit yung socket na sa number 14, hinigpitan ko na yan. At dahil sa okay na itong ginawa ko, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Sa paglagay nitong gulong mga boss, siguraduhin nyo lang yung mga nut niyan nahigpitan nyo ng maayos. Kaya ako naman laging pinapaalala yung mga boss, hindi ko kasi talaga makalimutan yung customer na nag-DIY sa sasakyan niya na muntikan siyang matanggalan ng gulong. Kaya paulit-ulit ko yung pinapaalala sa inyo, yung mga nut dito sa gulong, higpitan nyo ng maayos. Dito naman ako sa kabilang side mga boss, para makita nyo na rin kung paano ko papalitan itong brake pad niya. Siyempre, una sa lahat, dapat nakajack itong gulong mo, nakaangat siya. Tapos, gamit ka ng impact wrench mo or tire wrench mo para matanggal mo itong nut sa gulong. At pag okay na, pwede mo na ngayon tanggalin itong brake pad gamit itong socket wrench na number 14. Tanggalin mo itong bolt dito sa brake caliper, tsaka mo ngayon iangat. Kung ganitong klase yung sasakyan nyo mga boss, isang bolt lang ang tatanggalin nyo dyan, matatanggal nyo na itong brake caliper. Ito, tingnan mo sir, oh. Talagang ano na to, paubos talagang oo. Wala na talaga siya, oh. Sa sobrang tagal nitong brake pad ni customer, akala mo naaagnas na eh. Nagbibitak-bitak na siya mga boss eh. Kung makikita nyo nga, kita nyo yung brake pad, kapit na kapit talaga dito sa brake caliper holder niya eh. Hindi katulad ng iba na pag madalas nagagawa, kung saan ang nalalaglag yung brake pad eh. Ito talaga, kapit na kapit pa. Gamitan ko na nga yan ng penetrating oil dahil nga sa kinalawang din itong rotor disc dito sa kabilang side. After ko ma-sprayan yan, gagamit ulit ako dyan ng sandpaper. Tapos ikutin ko itong rotor disc para itong kumapit na matigas na kalawang dito sa rotor disc, matanggal nitong sandpaper. Ganyan lang ang ginagawa ko mga boss pag nakaka-encounter ako ng rotor disc na sobra na sa kalawang. Hindi ko siya pinapa-repaste, gastos lang yun. Makukuha sa sandpaper yan. Tapos gamit ka ng basahan, punasan mo itong rotor disc. Pag okay na, sprayan ko muna ng penetrating oil itong sliding pin. Tapos punasan ko yan. Pati yung butas dito sa brake caliper, yung pinapasukan ng sliding pin, inisprayan ko yung loob niyan. Tsaka ko ngayon inisprayan na ng brake cleaner itong rotor disc para ma-wash out niya yung penetrating oil na inispray ko. At pag okay na, ipakita ko muna itong brake pad na luma para makita nyo kung gaano siya kanipis. So, parang papel na sa nipis yan mga boss yung brake pad niya, yung lining na nakalagay. Ito na ngayon yung bagong brake pad. Ilalagay ko na yan mga boss. Ganyan siya kakapal mga boss yung lining niya pag bago. At gaya nga ng sinabi ko mga boss, pag nahihirapan kayong ilagay itong brake pad, pwede yung paluin ng ball hammer yan para hindi kayo mahirapang maglagay nitong brake pad. Basta ang mahalaga, maayos ang pagkakalapat nitong brake pad. Ayan mga boss, nakita nyo naman yung brake pad mga boss, di ba? Lapat na lapat yan dito sa rotor disc niya. Kasi nga itong indicator plate niya mga boss, ayan o yung dinidiinan ko, masyadong matigas yan eh. Ewan ko ba? Kaya nahirapan akong ilagay itong brake pad niya. Sa ganitong klaseng sasakyan lang naman. Dito na nga ako sa brake caliper. Nakita nyo yung piston mga boss nito. Di ba nakalabas siya? Bago ko ilagay yung isa pang brake pad, ipasok ko muna yung piston niyan dito sa housing ng brake caliper. Ilagay ko muna itong bolt niya dito sa brake caliper. Tapos gamit ako dyan ng flat screw. Ikakalso ko yan dito sa rotor disc. Tapos hihilahin ko itong flat screw. Nang sa ganon, yung brake pad, itutulak niya naman itong piston paloob nitong housing ng brake caliper. Ganyan lang naman mga boss. Nakita nyo, di ba? Hihilahin nyo lang naman itong flat screw nyo papunta sa inyo. Ayan o. Papasok na ngayon yung piston dito sa loob ng housing ng brake caliper nyo. Tapos pwede mo na tanggalin yung bolt at iangat mo na itong brake caliper. Tsaka mo ngayon i-check itong sliding pin nya. Ayan mga boss. Kita nyo, maluwag naman. Hindi naman siya stack up. Okay na yan. Pwede naman na wag mo na yung galawin. Dito ka na ngayon sa pangalawang brake pad na ilalagay mo. Basta pag nilagay mo yan dito sa brake caliper holder, unahin mo dito sa may indicator plate niya. Tsaka mo ngayon idiin pababa itong brake pad, tapos isentro mo na yan dito sa gatla nitong nasa taas na brake pad mo. O, di ba? Salpak na. Ganun lang eh. Pag ganyan kasi mga boss, paglagay ng brake pad, may pwersa ako. Pero pag dito sa likuran, nahihirapan ako eh. Sa bagay, dahil nga sa hindi ko nakikita yung gatla nung kabila ng brake pad. At dahil sa okay na ito mga boss, ilalagay ko na yung brake caliper, pero pinahiran ko muna ng grasa itong sliding pin niya. Kita nyo itong piston, nakalubog na siya. At itong isang brake pad, hindi pa lumapat ang maayos. Paglagay ko ng brake caliper, itutulak ko lang yan mga boss. Lalapat na yan. Ayan o, tinulak ko na. At dahil sa okay na yan, pwede ko na ngayon ilagay itong bolt na number 14. Tsaka mo ngayon gamitan yan ng socket wrench na number 14 at higpitan mo na. O di ba mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo at magpapalit kayo ng brake pad, madali lang naman.
Basta tandaan nyo lang, huwag kayo nagpapaniwala sa mga basher ko. Nililigaw lang kayo nun para magkamali kayo. Kita nyo, tumatawag patuloy kayo sa akin para malaman nyo kung totoo yung sinasabi ng basher. Basher nga yun Walang gagawing mabuti yun sa kapwa niya. Tandaan nyo, kaya ako nung binabas dahil yung shop nila nalulugi na. Kasi nga, natututo na kayo. Kaya nga kung nabasa nyo yung nag-comment sa akin, sabi niya, dahil daw sa ginagawa ko, lumiliit daw yung kita ng mekaniko. Yun ang hindi totoo. Bakit naman ako kahit naman maliit lang yung kita, okay na sa akin? Nakapagtapos naman yung mga anak ko ng pag-aaral sa awa at tulong ng Diyos. Ay nako, muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, pasubscribe naman itong channel ko. Salamat!